Hope ay excited po kayo dito sa part 2 ng atin hong pag-aaral sa atin pong series. Naging series na po yung atin pong message tungkol po sa contending for the faith. At gaya ng naipangako ko po, hindi po natapos yung kanina, may part 1, so ngayon po ay part 2 ng atin pong pag-aaral. Kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako dito po sa mga natitirang talata na hindi pa po natin natatalakay sa Jude verses 17 to 25. Jude verses 17 to 25. So may request again everyone to stand up bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng makapangyarihan at walang kamaliang salita ng ating Panginoon. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. These be they who separate themselves sensual, having not the Spirit, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. This is the word of the Lord. Shall we pray? Open our eyes, O God, that we may behold the wondrous things out of your law, for Christ and his kingdom. Amen. Ako na po kayo, mga kapatid. Contend for the faith, part 2. So again, isa pong maligayang anibersaryo sa Remnant Baptist Mission, and advance happy anniversary na rin. So matalig ko na rin po yung pagkakataon at baka hindi na tayo magkita ulit sa Providence Baptist Church. Sa ngalan po ng Lord of Sovereign Grace Baptist Church sa San Rafael, Bulacan, kami po ay nakikigalak at nagpupuri sa Panginoon sa katapatan po niya sa inyong pong gawain at sa inyong pong iglesia. So sa ating pong pangangaral kanina, nabanggit ko po sa inyo for the sake ng mga bago pong dating, na tayo po ngayon ay nasa gera. Tayo po ay nasa war. Ano po? Pagkamat, sabi ko nga, hindi ito madugong war. Pagkamat sa ibang mga lugar, marahil meron ng pagdanap na dugo. Hindi ito pwersa laban sa dalawang military forces or paglaban sa korupsyon, pero masigit pa po dito, masigit pa pong seryoso ang gera na atin pong kinasasadlakan sa mga oras po na ito, sapagkat tayo po ay nasa spiritual warfare. At ito po ay napakadelikado, sabi ko nga kanina, sapagkat hindi po ito napapansin ng marami. Ito po ay palihim na pumapasok sa sistema ng bawat isa at maging sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay delikado, mga kapatid at mga minamahal, sapagkat ang at stake po dito, gaya na sabi natin kanina, ay hindi lang po ang ating mga ari-arian, hindi lang po ang ating pisikal na buhay, kundi maging ang ating kaluluwa. Ito po ay maaaring mabulit, maging yung ating mga kapwa na kasama sa iglesia, sa impyerno, kung hindi po tayo magiging maingat. Ngunit gaya po ng binanggit sa atin ni Judas, kailangan po natin na tayo ay makipagbaka, kailangan po natin na makipag-contend sa ating pananampalataya. So, imagine niyo po, mga kapatid, for 7 years ng katapatan ng Panginoon sa Remnant Baptist Mission,
No, talagang pinagtulong-tulungan po ninyo, dugot pawis, no? Nagsama-sama tayo sa hirap at ginhawa kayo kasi ngayon nyo lang naman ako nagkasama, ano po? Pero si Pastor Choi, siguro makakapag-testify kung gaano po kahirap, hindi lang magsimula ng isang gawain, kundi magpatuloy, paano ito i-sustain. At wala po sigurong pinanakakaintindi niya, hindi yung mga involved sa gawain ng Panginoon. So, pero imagine niyo mga kapatid, after all ng ating mga efforts, after all ng ating mga ginawa, isang araw pala yung ating pong pinagsikapang mabuo at masustinang gawain sa isang iglap ay maaari po palang masira lamang o mauwi sa lahat. At alam niyo po, ang isa sa pwedeng gamitin ng kaaway para po yan ay mawala lahat ng kabuluhan. Yan po ay walang iba kundi ang mga bulaang tagapagturo o yung mga maling aral na pumapasok po sa ating mga iglesia. Or worse, maaaring ilan sa mga miyembro nito o mga mahal po natin sa buhay ay maaaring maakit nila at madala sila sa maling aral na siya po ikakapahamak ng kanilang kaluluwa. Kaya naman po sa pangangaral nito mga kapatid, gusto ko po kayong tulungan sa liwanag ng salita po ng ating Panginoon Diyos kung paano po ba tayo makakapanatiling matibay at nagpapatuloy sa kabila ng mga banta ng mga bulaang tagapagturo at kanilang mga maling aral na nagkalat na po sa mundo po natin sa panahon po natin ngayon. Paano tayo makakapagpatuloy ng mayroong katibayan at hindi natitinag sa ating po pananampalataya. Kaya naman po ang main idea ng pangangaral ko po ngayon ay the church will persevere against false teachers by maximizing God's means of grace. Ulitin ko po, the church will persevere against false teachers by maximizing God's means of grace. At meron lamang po tayo dito 7 na pamamaraan, ano? Kaya kanina nung ini-introduce ako ni Pastor ay nakahawak ako ng cellphone, hindi pa ako nagte-text, Pastor, kasi nagulat ako, parang kulang yung naisulat ko sa outline, ano? So meron po tayo dito ng 7 na mga sabihin ho nating mga pamamaraan upang tayo po ay makapagpatuloy ng matibay sa atin pong pananampalataya sa gitna ng mga bulaang tagapagturo at mga maling pagtuturo. So una po is we have to be watchful, verses 17 to 19. Secondly is we have to be orthodox, verse 20. And then we have to be prayerful, verse 20. We have to be obedient, verse 21. We have to be hopeful, verse 21. And we have to be merciful, verses 22 to 23. And lastly, we have to be confident, verses 24 to 25. So ayan ko po i-unpack po sa inyo isa-isa mga kapatid at mga minamahal ko po mga pamamaraan po na ito pag tayo po ay manatiling matibay sa gitna po ng kaliwat kanang mga maling aral na nakakasalubong po natin. So unang paraan po para tayo ay manatiling matatag at matibay sa ating pong pananampalataya is we have to be watchful. Verses 17 to 19 o maging mapagbantay po tayo. Alam niyo po mga kapatid, isa po sa dahilan kung bakit po maaari po tayong mapasok ng mga false teachers ay kapag po tayo ay masyado nang naging kampante. Ay, nabanggit po sa atin yan ni Pastor Choi kanina at isa sa mga panahon na ang church ay nagiging kampante ay kapag po may mga ganitong kasiyahan. Kasi sino mag-i-expect na tayo ay nasa aircon, masarap ang pagkain, ano po, masaya ang fellowship, na tayo po ay nasa warfare, tayo po ay nasa spiritual na gera sa mga oras po na ito. So, ang unang tagubilin po ng pangangaral po na ito, huwag po tayong maging kampante. Kapag po hinayaan po nating magturo kung sino-sino sa atin pong iglesia, ay hindi tayo magiging papagbantay sa bawat pumapasok dito po sa atin pong gawain
at hindi po natin inaalam kung ano ang kanilang iglesia, dahil dyan na po pagsisimula unti-unti gumapang ang mga bulaang tagapagturo sa atin. Yan po mga kapatid ay trabaho, gaya ng naturo ko sa inyo kanina, hindi lang po ni Pastor Choi at kung sino mang leaders ng iglesia. Again, ang book ng Jude ay isinulat sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. So kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, meron kang responsibilidad na magbantay. To be watchful. Dalalahanin niyo po mga kapatid palagi ang greeting na yan sa book ng Jude na pinag-aralan po natin kanina. So yan po ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nagpapaalala si Jude at ang mga apostol sa mga mananampalataya tungkol po sa mga false teachers. So saan po nagaling yung punto po natin yan? Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia, yung verses 17 to 19. Sabi po dyan, and I quote, "But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. This be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit." So dito po, nabasa natin na pinapaalala po ni Jude ang ilan pong mga katangian ng mga bulaang tagapagturo, gaya po ng pinag-aralan na po natin kanina from verses 4 to 16, upang madali po natin silang mabantayan at ma-identify. So mga kapatid, bilang iglesia, mahalaga po natin gawin iyan. Mahalaga po tayo maging mapagbantay. Bantayan po natin ang agenda ng bawat pumapasok sa ating iglesia. Of course, kailangan yan ng discernment at wisdom. Mahirap naman na baka kada na lang pumapasok sa bisita sa church, ka nandito. Baka wala na pastor tayo parang labas natin, investigador tayo. Take pa natin yung mga nag-i-investigador sa Senado. So of course, with wisdom and then that discernment, gagawin po natin yan. Pero hindi po ibig sabihin magiging passive na lang tayo sa ating iglesia. So bantayan po natin ang ating mga pulpito. Huwag po natin hahayaan na kung sino-sino lang na hindi po natin kilala at hindi po natin nalalaman ang kanilang aral ang siyang patatayuin po natin dito sa ating pong iglesia. Bantayan po natin yung mga vloggers. Napakarami po nila ngayon sa panahon natin. Mga social media personalities na maaaring nagpo-promote na ng mga maling aral at minsan na i-share pa ng mga Kristiyano at napafollow pa ng mga mananampalataya. Bantayan po natin mga kapatid at mga minamahal ang isa't isa ng buong iglesia laban sa anumang impluensya ng mga maling aral. So huwag po tayo mahiya kung kailangan po na magtuwid po tayo. Gawin po natin yan ng mayroong pag-ibig at kahinahunan. Ang church po mga kapatid at mga minamahal, ang isa sa mga means of grace ng ating Panginoon upang protektahan po tayo, ang bawat isa, mula sa mga bulaang tagapagturo. So, mahalaga po ang iglesia. Binabantayan ng iglesia bawat ang karapatiran ng isa't isa mula sa mga bulaang tagapagturo. At mahalaga po ang gampanin ng inyong mga leaders, lalo na ang inyong pastor, sapagkat siya po ang siyang unang makaka-discern kung meron pong pumapasok ng mga maling aral at mga ngaral sa ating pong gawain. So, yan po yung una, be watchful. Pangalawa pong paraan para tayo ay manatiling matibay against false teachers, be orthodox. Be orthodox. Being orthodox means conforming to established doctrine. Sa context po ng ating pinag-aaralan, ito po ay pagiging malalim po natin sa doktrina ng Biblia. Pag sinabing ikaw ay orthodox in doctrine, ibig sabihin ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay naniniwala sa matagal nang na-establish na doktrina ng mga apostol na makikita po natin sa banal na kasulatan. Hindi ka naniniwala sa mga makabagong aral. Sabi ko nga kanina, hindi tayo naniniwala sa mga fresh revelation. Ang kailangan na lang po natin sa mga oras na ito ay illumination mula sa tinuturo ng salita ng ating Panginoon.
Sa context po ng ating pinag-aralan, ito po ay ang pagiging malalim po natin sa aral at doktrina ng banal na kasulanan. Wala pong ibang way dyan, of course, kundi ang atin pong malalim at matyaga at masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya naman po doon sa verse 20, tingnan niyo po ang tagubilin. Again, Jude, but ye, sabi niya, verse 20, beloved, building up yourselves on your most holy faith. Saan daw po dapat natin i-build up o itayo ang ating mga sarili? Ang sabi ng talata, on your most holy faith. Generally speaking, ito po'y pumapatungkol sa mga aral ng Biblia, but specifically, ito po'y pumapatungkol sa sentro ng Biblia, namely, the gospel of our Lord Jesus Christ. So sa part po ng pastor at tagapagturo sa iglesia, kaya po lang nabanggit na natin kanina, uulitin ko sapagkat ito'y napakahalaga, kailangan nating magturo ng doktrina sa iglesia at hindi lamang mga practical na bagay. Turo po natin yung doctrine of the Trinity, salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Turo po natin yung doctrines of grace, the sovereignty of God, the authority, inerrancy, and infallibility of the Scripture, at marami po pong mga bagay na dapat po nating malaman upang tayo po ay madaling maging matibay sa atin pong pananampalataya. Dear pastors, teachers, we must feed the church with sound doctrine. That must be our staple diet sa atin pong mga iglesia. So sa case naman po ng mga miyembro, ang trabaho niyo po again is to be diligent in your study. Bawasan ng oras sa Facebook, spend more time sa God's book. Amen? Parang malaya tayong kausap ng mga kabataan. Ano? Read theological books, wag puro pocket books. Amen. Wala na yata masyado na nagkakabasa ng pocket books. Ano? Wattpad na. So, be familiar with biblical creeds and confessions na nagsasummarize ng ating paniniwala. So, be faithful in attending Sunday school and not just your regular school. Bakit? Sa dulo, kapag wala ka na sa church at hindi mo nakasama si Pastor Choi, walang ibang magpoprotekta sa iyo mula sa mga aral, maling aral na nagkalat sa sanlibutan habang ikaw ay nag-i-scroll sa social media, kundi ang sound doctrine na dala-dala mo at nauunawaan mo. Kung malalim ka sa aral ng salita ng Diyos, ito magsisilbi mong proteksyon laban sa mga palaso ng mga bulaang tagapagturo. Maganda po yung sinabi tungkol dyan ni C.H. Spurgeon sa kanyang aklat na Lectures to My Student, page 77, na quote, sound teaching is the best protection from the heresies which ravage right and left among us. Ano po yung pinaka-best protection? Sound teaching. Diba? Sa mga teller sa bangko, paano ba nila na-identify na peke ang pera? Nag-train sila, minaster nila kung ano ang texture, itsura, even ang amoy, marahil ng isang totoong pera. So, hindi po nila inaral ang lahat ng peking pera. Napakarami po niyang pagkakaiba. So, all they need to do is to be familiarized with the true and genuine money. At kapag nalaman nila ano ang itsura, ano ang texture ng totoong pera, madali na nilang na-identify ang mga fake. The same is true sa atin pong pagkakaroon ng tama at orthodox na aral. Kapag po tayo ay tumatayo at malalim sa aral ng Panginoon, madali po nating ma-identify ang mga lihis at hindi ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. So that's the second thing that we need to do. We have to be orthodox. Thirdly, we have to be prayerful. We have to be prayerful. Nandun po yan sa verse 20 pa rin po. Ang laban po ng natin sa mga bulaang tagapagturo at mga maling aral ay hindi po nakukuha sa palakasan ng diskarte, palakasan ng karisma at patalinuhan. Ito po, gaya ng sinabi ko kanina, ay spiritual warfare.
Hindi natin ito kaya sa pamamagitan ng laman. Therefore, kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman po, isa sa sinabi ni Jude na paraan for us to persevere in the faith, according to verse 20, is by praying in the Holy Ghost. Praying in the Holy Ghost. Nakita niyo po ba yon? So this doesn't necessarily mean to speak in tongues, kasi gano'n yung paniwala ng ibang mga Pentecostal group. We have to pray in the Holy Ghost. That means we have to speak in gibberish. No, hindi naman siya language talaga. Praying in the Holy Ghost simply means praying according to the will of the Holy Spirit. And we will know His will, and we will learn how to pray in the Spirit by studying His Word. At sa Bible, mababasa niyo po na isa sa will ni God is for us to contend for the faith. Yun po yung kanina pa nating pinag-aaralan dun po sa part 1 ng ating sermon. Kaya hindi po masama, mga kapatid at mga minamahal, na ipag-pray po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng mas matalas na discernment, protection, wisdom, at a spiritual strength laban sa mga false teachings na nagkalat sa panahon po natin ngayon. Again, mga kapatid at mga minamahal, yung ating spiritual warfare against false teachers and their false teachings ay hindi po makukuha sa iyong degree na nakuha sa kung ano man pong eskwelahan o sa iyong karisma at sa iyong lakas. Ito po ay sa tulong ng lakas at katalinuhang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na makukuha natin through prayer. So yan po mga kapatid, ang pangatlo, pang-apat na binabanggit po dito is for us to be obedient. For us to be obedient o maging masunurin tayo mga kapatid. So kahapon po, gaya po ng nabanggit ko ng anak po kasi ang aking asawa, kaya tinatanong po ni asawa po ni Pastor Choi, nasaan ang iyong asawa? Sabi ko, kapapanganak pa lang po, 2 weeks pa lang siya, so hindi ko po siya kasama ngayon, kaya medyo yung ligaya ko kalahati lang kasi wala yung asawa ko. So at meron po tayong kaibigan sa US, kapatid po natin sa Panginoon, na nagpadala ng isang crib para sa aking anak. At yung crib na yon, first time ko lang makakita ng ganong klaseng crib. Kasi hindi, iba yung sa US, alam niyo naman sa US, dito, parang wala pa ako nakikitang ganon, wala pa ako nagagamit na ganon. Kaso kahapon, medyo busy, nagmamadali, marami kong kailangang puntahan. Tinatry ko siyang gawin. May nakita naman akong manual, pero sabi ko, wala na akong time, basahin to. Gagawin ko na lang yung crib sa sarili kong kuro-kuro at kung ano ang paraan ko kung paano to ibuuin. Lumipas ang ilang minuto, ilang kalahating oras siguro, pawis na ako, hingal na ako, hindi ko pa rin magawa yung crib. Hanggang sabi ko, sige, titingnan ko na yung manual. Tumagal din lalo. So tinignan ko yung manual. Pagtingin ko dun sa manual, ganito lang pala gagawin. May kailangan lang pala akong i-press at hihilahin sa taas, mabubuo na siya. And lo and behold, wala pang 2-3 minuto, nabuo ko yung crib, sapagkat napakadali lang pala siyang gawin. Ang problema lang, hindi ko kasi sinunod yung manual, hindi ko ginamit. And the same is true, mga kapatid, sa ating pagsunod sa salita ng Panginoon. Bali wala po yung manual na hawak natin, namely yung Bible, kung hindi naman po natin ito gagamitin at hindi naman po natin ito susundin. Mahirapan lang po tayo, and worse, maaari pa po tayo nito mapahamak. At ganyan po yung makikita natin na turo ni Jude in verse 21. Sabi po niya dyan, keep yourselves in the love of God. Pastor, saan po dyan yung obedience? Hari tinatanong po ninyo, baka kayo ay nagdadagdag ng kahulugan. So sa paanong paraan po tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Ang tanong. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pananatili sa Kanyang mga utos. Well, now I don't mean na ang pag-ibig ng Diyos ay conditional kapag tayo ay masunurin lang. Doon po natin malalasap at mararanasan ng Kanyang pag-ibig. Alam natin na ang turo ng gospel na minahal na tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa at mga mahina pa. Malinaw po yan in Romans chapter 5 verse 6.
So anong ibig sabihin ni Jude dito, that kailangan po nating i-keep yung ating mga sarili sa pag-ibig ng Diyos. At maganda po dyan yung paliwanag ni Dr. John MacArthur. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ng mabilis. Ang sabi ho niya, this imperative establishes the believer's responsibility to be obedient and faithful by living out his salvation, Philippians 2:12, while God works out his will, Philippians 2:13. It means to remain in the place of obedience where God's love is poured out on His children, as opposed to being disobedient and incurring His chastening. So sa makatuwid, hinihikayat po ni Jude dito ang mga mananampalataya na manatili sa pag-ibig at pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang pagsunod sa kaniyang kalooban, in contrast sa pagsuway po dito na magdadala lang po ng pagdidisiplina at parusa ng Diyos. So sa tuwing sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos, mararanasan din po natin ang blessing niya na nakapaloob po rito. In that sense, we are being kept by His love. We are experiencing God's blessing instead of God's discipline by obeying His will. So, mga kapatid, mahalaga po na hindi lang tayo puro aral ng theology, mahalaga din po na sinusunod po natin at isinasabuhay ang mga natututunan po natin dito. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid, lalo na yung mga bookworm dyan, ang mga theological books? Maganda po yan. Pero kung hindi yan nagtatranslate o nagmutugon sa iyong buhay, wala din pong benepisyo at ang iyong theology. Hindi po natin mararanasan ang benefits and blessing nito kung mananatili lang po ito sa ating mga utak. Wala po yung iniwan, mga kapatid at mga minamahal, sa pagbabasa ng isang aklat kung paano magpalaki ng katawan, pero hanggang basa ka lang. Kung paano lumaki ang iyong katawan. Ayaw mo namang gawin yung iyong nababasa. Sa tingin mo, lalaki yung katawan mo, kakabasa. Kung paano lumaki ang iyong katawan. So, same is true by being obedient to the Word of God. We have to be obedient for us to persevere. Di lang kailangan nating mag-aral, kailangan nating sundin, isabuhay ang mga natututunan natin, ang mga paggabay ng ating Panginoon Diyos sa kaniyang salita. Fourthly, mga kapatid, is we have to be hopeful. We have to be, fifthly, we have to be hopeful. Sa totoo lang po, mga kapatid, nakakapagod pong makipaglaban. Napakalakas po ng temptation para po tayo ay mag-give in na lamang po at magpadala sa agos ng sanlibutan. Nariyan po ang offer na maligtas tayo from persecution, masatisfy natin yung pita ng laman nang wala pong pumipigil sa atin, o kaya naman po ay mag-gain ang approval ng tao. Tempting na po, marami po tayong pwedeng makuhang mga temporal benefits by just obeying false teachings. Kaya naman po pinapaalala ni Jude sa mga mananampalataya na ituon natin ang ating mga mata sa ating blessed hope. Tingnan niyo po ang sabi sa pagpapatuloy ng verse 21. Ang sabi diyan, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. This mercy is not the mercy we received in the past pertaining to our justification. Tayo po'y naligtas from the penalty of sin. This is not the mercy. This is the mercy we're currently receiving, wherein God continues to sustain us to overcome sin, or what we call sanctification. This is not rather what we call sanctification. This mercy is future. This mercy will not only save us from the penalty and power of sin, but also from the presence of sin, or what we call glorification. Kailan po yun mangyayari? Sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. On that day, lahat ng ino-offer sa iyo na pleasure, comfort ng sanlibutan ay pawang mamumutla sa kaluwalhatiang naghihintay sa iyo sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.
So kung natitempt kang mag-give in sa mga tinuturo ng mga false teachers at mga ino-offer nila sa inyong mga convenience, alalahanin mo ang iyong blessed hope. Alalahanin mo kung ano ang anumang comfort, fame, pleasure, and glory na kayang ibigay ng sanlibutan, higit na kayang ibigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga iyan, at higit pa dyan sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. In fact, higit pa sa anumang ino-offer na sanlibutan, pag sama-samahin man pong lahat yan, ay hindi makapapantay sa glory na naghihintay sa mga sumasampalataya kay Kristo. Romans 8 verse 18, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Palagi po nating ituon ang ating mga mata sa maluwalhating pag-asa na naghihintay sa atin sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At kung nakafocus po yung ating mga mata doon, wala po tayong magiging paglalaway o pake sa mga temporal na bagay na ino-offer ng mga bula ang tagapagturo. Kung gayon, hindi tayo madaling matutukso ng mga bula ang tagapagturo at ng kanila pong mga aral. So pang-anim na paraan, aside sa pagiging hopeful, we are to be merciful. Maging maawain po tayo. Kanino po dapat tayo maawa, mga kapatid? Tingnan niyo po sa verses 22 to 23. "And of some have compassion, making a difference. And others say with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh." So kung pansinin niyo po, mga kapatid, yung phrase na making a difference, parang iba po yung meaning niyan sa context po natin ngayon. Pero kung titingnan natin, hahalukayin po natin yung pinagalingan po nitong salita sa Griego na diakrino, na ang ibig sabihin po nun ay for those who doubt, o yung mga nagdududa o mahina ang pananampalataya. Maaaring sila po ay pumapatungkol sa mga taong kulang pa sa kaalaman, kaya hindi pa sila lubos na sumasampalataya, o maaaring sila po ay pumapatungkol sa mga sarado talaga ang utak at matindi ang kawalan ng pananampalataya, o panghuli, maaaring ang mga ito ay pumapatungkol sa mga dating nagpapakilalang mananampalataya ngunit tumalikod or naging mga apostates. So anuman po ang klaseng tao sila na hindi sumasampalataya, sabi ni Jude, dapat daw po tayong mahabag sa kanila at hindi mainis o magalit. Mahabag po tayo sa mga taong nalilitaw. Sa paano paraan po natin maipapakita ang ating habag at awa sa kanila? Ayon po sa verse 23, this is by pulling them out of the fire. Pulling them out of the fire. Meaning, hindi lang tayo magsasawalang tibok. Hindi lang tayo nonchalant habang nakikita natin na napapahamak ang mga kapatid natin sa Panginoon, ang mga kasama natin sa iglesia, o kung sino mang tao dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala. Kapag po nakita natin ang isang bulag na naglalakad at malapit na siyang masagasaan ng tren, hindi po ba gagawin natin ang lahat? Ibibigay natin ang buong lakas ng ating boses, bibigay natin ang buo nating bilis, masagip lang po siya mula sa pagkakagutay-gutay sa pagkakasagasa ng tren. Mga kapatid, again, ang at stake when we're talking about false teachings ay hindi lang yung pagkakagutay-gutay ng katawan, kundi ang pagtapon ng kaluluwa sa impyerno. So kung ikaw ay nagmamadali at buong concern sa isang taong mapapahamak na masasagasaan, mas lalo kang maging concerned at nagmamadaling sagipin by telling them the truth sa mga taong mapapahamak sa walang hanggang apoy ng impyerno. Maatin po ba natin yon? Mananatili ba tayong walang gagawin habang nakikita natin na ganoon ang kanilang tinatahak na landas? Lalo na po kung ang pinag-uusapan dito ay ang mga kasamahan mo sa iglesia, o kaya naman ang kaibigan mo, kamag-anak mo, mga anak mo, mga magulang mo. So ang panawagan po sa atin dito ni Jude, maawa po tayo sa kanila.
Dagitin po natin sila mula sa apoy sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ngunit may paalala po si Jude habang ginagawa natin ito. Ang sabi niya, gawin natin ito, verse 23, ng may takot or with fear. With fear na baka maakit tayo at matukso na paniwalaan at gawin ang kanilang mga pinapaniwalaan at ginagawa. Gawin din daw natin ito while hating even the garment spotted by the flesh, according sa verse 23. Ibig sabihin, gawin natin ito ng may galit at pandidiri, hindi sa mga taong gumagawa nito, kundi sa kasalanan na kanilang ginagawa at pinapamuhay upang hindi natin ito gawin o hindi natin gawin ang kaparehong kasalanan na ginagawa nila. So be merciful with others. Wag lang po ang sarili nating kapakanan ang ating isipin. Sa church, mga kapatid, kaya tawagan natin ay brothers and sisters. Ang tinginan po natin dito ay magkakapatid. So kung hindi mo kayang pabayaan ang kapatid mo sa laman, hindi mo dapat pabayaan ang mga kapatid mo sa iglesia na nakikita mo unti-unti na nai-influensyahan ng mga maling kapatid. We have to be concerned and merciful sa ating mga kapatid. Panghuli po, dito tayo magtatapos. Be confident. Be confident in verses 22 to 23. But our confidence must not be placed in ourselves by our own strength, wit, and spirituality. Our confidence must be placed in Christ alone, who is able to keep us from falling away. Yan po yung mababasa natin in verse 24. Tingnan niyo po. Now, unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Bagamat naniniwala tayo sa perseverance of the saints na may kailangan gawin para mag-persevere ang tao, meron tayong bahagi dyan in our sanctification. We believe sa preservation of the saints. Ultimately, mga kapatid, ang Diyos, si Kristo, ang nagpe-preserve sa atin, kaya hindi tayo nahuhulog. Kaya hindi tayo tumatalikod, kaya hindi tayo nagpapatuloy sa apostasy. But ultimately, ang Diyos po talaga ang siyang tanging nakakapag-ingat sa ating kaligtasan hanggang marating natin ang gloria. Kaya bagamat tayo ay nakikipaglaban sa mundong ito, laban sa mga bulaang tagapagturo, tatagan po natin ang ating pananampalataya. Sapagkat kay Kristo, sigurado na po ang ating tagumpay sa dulo. Mga kapatid, masarap pong makipaglaban kung alam mo sa sarili mo, sure win ka na. Di po ba? Yung mga nagbibilyar dito, ang strategy ng ibang tao ko, may maninipit. Pero po ba dito gano'n? Wala kayong mamin. Di ba, titingnan muna niya kung gano'n yung kapasidad ng kalaban. Tapos una, magpapatalo muna siya. And then, talagang dudurugin na niya hanggang maubos yung pera ng tao. So, bakit po alam yan? Research nyo na namin, no? Pero ang sarap labanan, yung tao na alam mo, sure win ka na. No? Same with our battle or contending in the faith. Sinasabi ito sa atin ng ating Panginoon Diyos, hindi dahil hindi tayo sure kung ano yung mangyayari sa atin sa future. In Christ, tatandaan niyo po, secured na ang ating kaligtasan hanggang sa dulo. Sapagkat ang nag-iingat po nito ay walang iba kundi si Kristo. So as we battle, as we contend for the faith, patuloy tayong tumingin kay Kristo na may pananampalataya. That's the only way for us to persevere. That's the only way for us to be able to contend for the faith sa buhay po natin dito. Kaya sa dulo, mga kapatid, gusto kong mapansin ninyo na sa kabila ng matinding pinagdadaanan ng mga Kristiyano nung time ni Jude, if you will make it more personal, sa kabila ng pinagdadaanan ng mga kapatiran sa Providence Baptist Church and Remnant Baptist Mission, meron pa rin po tayong lakas, meron pa rin po tayong motivation na magpuri sa Panginoon at umawit sa Kanya ng doxolohiya with Jude.
na sinasabi in verse 25, "To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen." Kaya po niya nasasabi ito sapagkat alam niya sa sarili niya na sa laban natin, sa battle natin, as we contend for the faith in Christ, we are always victorious. We will be victorious. We will be able to do the same, mga kapatid at mga minamahal, if we will always focus our eyes on Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Be watchful, be orthodox, be prayerful, be hopeful, be merciful, be confident. In other words, maximize all the means of grace for us to persevere in the faith against false teachers. Amen. To God be the glory. Let's pray together.